It's not for us to judge na sabihin natin na may tattoo siya that we are holier than the person. Paano kung yung Christian tayo, pero ito yung ano natin, ito yung trabaho natin, ito yung bread and butter natin. Yung consequences, whatever it is, ay nasa sa kanila pa rin po. It's their own decision. God given us a free will to decide para sa ating sarili. At the end of the day, the consequences ay i-face natin yon personally sa ating Panginoon. Magandang araw po sa ating mga viewers. Today, wini-welcome ko po kayo sa ating 7th podcast entitled What I Learned in the Bible, kung saan simple pero solid nating tinatalakay ang mga truths mula sa salita ng Diyos. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang mga tinatawag na non-essential doctrines, mga paniniwala na hindi nakakaapekto sa ating kaligtasan, pero madalas na pinagdedebatehan, pinag-aawayan at minsan pinagkakabahabahagi sa church. Reminder, non-essential doesn't mean na hindi siya importante. Pero ibig sabihin, hindi ito requirement para sa ating kaligtasan. Ang foundation will always be Jesus Christ by grace through faith. Kaya kung curious ka, kung confused ka, o nagkaroon ka ng church debate sa mga topic na to, stay tuned, open your Bible, and join the conversation. As we start our discussion today, RT prepared these questions po, and one of each will take one question. So, here's the questions, and you can take one. Okay, Kuya Jack, can you share with us kung ano po yung question na nabunot mo? The first question is, can a Christian get a tattoo? That is a very interesting question, Kuya. Yes, indeed. And I know meron ka ring insights about this question. Yes. What is your stand on this question, Kuya? Can a Christian get a tattoo? Itong question na to, very pinag-uusapan talaga as a Christian. Maraming pinagdidebatihan kung ano yung stand ng Christian. Maraming debate, iba't ibang opinion yung mga nilalabas at iba't iba yung mga saloobin ng mga tao regarding sa question na ito. Commonly na pinopokus agad yung sa Leviticus. Alam natin kung ano yung Leviticus, very strict sila sa law na to. Sa Leviticus, yung Leviticus law nila, which is makikita doon natin yung Leviticus 19 verse 28 na sinasabi doon is, you shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you. I am the Lord. Dito kasi sa Old Testament na to, sa Leviticus na to, referring to paganism. So meron silang parang pinaka main object, or yung parang sa Deuteronomy 14 may cross reference sila, which is the same din ng explanation din regarding po sa yung cutting sa skin. Kumbaga kino-connect nila ito. Pero sa pagdating naman sa New Testament, kasi hindi na siya nabanggit. Itatackle natin deeper yung Deuteronomy at babasahin natin yung buong context nun. Yung sinasabi nilang pinaka main object doon is not referring to tattoo. Kumbaga may sila doon yung mga witchcraft, yun ang tinutukoy doon. Kasi tulad ng pinag-aralan natin, 'di ba po sa exegesis, na hindi mo agad pwede i-derive yung isang word porket nakita natin yung word na tattoo. Nakita natin or nabasa natin yung word
na isang beses or dalawang beses, i-derive na agad natin or i-connect na agad natin as a sin. Pero kung babasahin natin, di ba, yung buong context siya, forbidden sa kanila na magkaroon ng any kind na sa kanilang mga skin. Kasi nga, parang kinokonek nila sa pagan or mga paganism. Kaya po sa New Testament, kapag ano tayo sa New Testament naman, hindi na natin nakikita or sinasabi sa scripture about dun sa tattoo. Yung ibang Christian is nire-refer nila doon sa 1 Corinthians, yung our body is a temple of the Holy Spirit. Pero kung babasahin natin yung buong context ng 1 Corinthians verse 6 na yon is referring to sexual immorality. So, hindi siya nire-refer sa tattoo. Yes, our body is a temple of the Holy Spirit. Kailangan maging malinis tayo sa pagharap sa ating Panginoon. Paano yung, ang itinatato ko sa sarili ko lang is yung favorite kong verse or sometimes sa mga mag-asawa, yung kanilang promise, name ng kanilang mga anak. Para sa akin po is, hindi po siya para sa akin is sin, yung tattoo na yung pagtatattoo bilang Christian. So, example ko lang po yung paano kung yung Christian tayo, pero ito yung natin. Ito yung trabaho natin. Ito yung bread and butter natin. Dito tayo kumukuha ng mga pangailangan natin para ma-support natin yung ating So, matatawag ba natin ang ating sarili na sinner tayo? That is a good question, Kuya Jack. Parang may idea po na gustong i-share si Ate Jen. Well, para po sa akin, ang question is, can a Christian get a tattoo? So, kung i-direct ko siyang sasagutin, ang magiging sagot ko dyan is, yes, a Christian can have a tattoo, but it's not mandatory. Depende na yun sa'yo. Ngayon kasi, as sinabi ni Kuya Jack, wala namang direct na sinasabi na is a sin. Now, it would depend on anong motive mo sa pagpapatattoo. Yung ba is to glorify yourself, to boast, ang reason bakit ka magpapatattoo? When in fact, it's not necessary na magpatattoo, especially sa mga Christian. Kunwari sa sinabi niya, yung about sa asawa mo, sa anak mo, maalala mo yung niya, just for yourself, but not to boast anything. So in totality, yung pagpapatato ay hindi naman siya masama. It would depend lang sa motive. And bilang tayo mga Christian na nakakita ng mga kapatid na may tattoo, it's not for us to judge na sabihin natin na may tattoo siya, that we are holier than the person. Kasi hindi natin yun alam kung anong motive niya. So, it's not from us to judge the person. Kung makaka-glorify naman sa Lord, kung gagawin mo, then do. And also, kailangan clear sa conscience mo na hindi siya masama. Kasi kung hindi siya clear sa'yo, magkakasala ka din. Kailangan alam mo yung katuruan about doon. Thank you, Ate Jen. Ikaw, Kuya Kuya Alex? Alex. Okay po, ayon sa aking opinion po, kasi ito ay sa Leviticus, sinasabi doon sa aking nabasa na ito'y kautusan sa lumang tipan para sa Israel na naglalayong ihiwalay po yung Israel mula sa mga paganong kaugalian. Yun nga po nabanggit ni Kuya Jack kanina, kasi po ito ay yung paganong kaugalian po ay yung isang uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na truly ay isang ritual para sa mga namatay. Yung stand ko po doon, if a Christian ay kailangan bang magpatato? Siguro kung Kristiyano ka na and you fully understand at binabali mo yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon, at alam mo ang lahat ay nanggaling sa Panginoon, you won't be, sabi nga ni Ate Jen, I do respect na it's depend doon sa motive. But the question is, it really glorify God na kung ikay magpapatato, even it's a scriptures, pero yung katawan natin ay pahiram sa atin. So, it was always saying na ito ay ating alagaan dahil ito ay pahiram lamang sa atin ng Panginoon. So, hindi ko rin po naman judge yung mga nagpatato, na Kristiyano na nagpatato na, still,
yung consequences, whatever it is, ay nasa sa kanila pa rin po. It's their own decision. God given us a free will to decide para sa ating sarili. At the end of the day, the consequences ay i-face natin yon personally sa ating Panginoon. Thank you, Kuya. Pero, na-curious lang ako, di ba, nabanggit ni Kuya Jack yung sa Leviticus. So, the audience at that time are the Israelites, tama po. So, kung i-connect natin siya sa modern day, sa present time natin ngayon, 'di ba? Napakadaming mga hindi lang tattoo hindi lang yung typical na tattoo na nakikita natin sa arms o kahit sa pang part ng body yan. Meron din cosmetic purpose, 'di ba? May nakikita din kayo. So when it comes to vanity, kung ano na siya, vanity na siya for some, parang para po sa inyo, ano yung masasabi nyo dito? Yes, para po doon po sa question mo, Ate Sahara. Kung yung ano ba motives natin, bakit tayo magpapatato? 'Di ba? Kung ang gusto nating ipatato is yung out na doon sa paniniwala natin, parang iba na siya. Iba na yung magiging ano niya, yung kalalabasan niya. Kumbaga yung sa tattoo na yun is parang ina-idols mo na rin. Yung ano na yung pagtatattoo. Yes. Kaya nga sabi natin Ate Jen, ano ba yung motives ng puso natin? Bakit tayo magpapatattoo? So gaya din 'di ba binigyan tayo ni God ng mga good things. Humihingi tayo kay God ng wisdom sa mga non-believers na mayroon ng tattoo. Ang hirap kasi mag-judge sa kanila, 'di ba po? So hanggat kapag yung nahikayat natin sila or napapaliwanag natin sa kanila at nandoon na yung time na from unbelievers to nagiging believers na sila. So doon na nila nakikita yung difference. Kung as a Christian, bakit ba ako magpapatattoo ba? Ano ba yung ikalulugod ba ito ng ating Panginoon? Gaya nga po na sabi ni Ate Jan, di ba po dun sa 1 Corinthians 10:31, yung for anything we do should be to glorify God. Kuya Jack, you mentioned about idolatry. May tanong ako doon na, for example, if a Christian and namatayan siya ng isang family member, for example, anak, and he or she decided to ipatato yung mukha or yung name nung anak niya, will it be a sin? Doon kasi pumapasok yung yung feelings, yung emotional natin. Gusto natin na i-remember yung memories natin sa anak natin or sa asawa natin na namatay, na ipapatato natin sa kanila. But ang question doon is mag-glorify ba natin si God sa gagawin natin? Yes, na hindi na gaya na po na sinabi po namin lahat is hindi sin ang pagpapatato. Pero 'di ba sabi nga po doon sa Corinthians 10:31, 'di ba po, ang sabi doon is, therefore whether you eat or drink or whatever you do all the glory of God. So paano ba natin mag-glory si God? 'Di ba po? So sa tingin ba natin yung papalagay ba natin ng mga verses or yung mga images or pagpapatato natin sa mga namatay po natin na asawa or anak is mag-glorify ba natin si God, or parang mapopokus ba tayo doon? Masasabi natin na is idols, yung intention ba natin, yung ano ba ang intention natin doon? Ikaw, Ate Jen, ano po ano niyo po doon? Ipatatuto mo yung namatay mong asawa or ano para in memory sa kanya. Para po sa akin is hindi naman siya, in my opinion ba, na hindi naman siya necessary. And also magpapatato tayo is, ang katanungan lagi is, masisiyahan ba si Lord sa ginagawa natin? Makaka-glorify ba
kay Lord yung pagpapatato natin. Kasi since hindi naman siya sin, but will it glorify the Lord? Matutuwa ba siya? So parang para sa akin hindi po matutuwa ang Panginoon sa gagawin natin. Apo, yung pagtatato sa akin po pagkakaalam, it's a way of having a letter or image na kailangan i-imprint doon sa outer skin po natin. Ano? It's either colored or black and white. Yun po yung tattoo, yung any mark na ginawa ng tao. That's for me, it's a tattoo po sa ating katawan. Yun nga po, sabi nga po ni Ate Jen, sabi niya po sa Corinthians 6:19 to 20, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu? Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. So, yun po yung common question na laging pumapasok, na yun ba ay makapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon? At kung naniniwala ka po sa sarili mo na truly ay iyon ay makag-glorify sa aking pananaw, so let it be. Kasi ikaw naman din po, ikaw yung mananagot doon sa ating Panginoon. At saka, truly sa puso mo na the reason why you put that is to glorify God. So sa ganong kapamaraanan, sa tingin mo ay mag-glorify mo ang Panginoon, so be it, magpatato ka po. Anayin ko lang yung sinabi ni Kuya Alex about dun sa 1 Corinthians 6:19 20. Ayun po, for you were bought in a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. So kung babasahin natin yung or itatackle natin yung buong context ng 1 Corinthians 6 sa chapter 6 verse 20, yes, glorify God in body and spirit. Pero simulan natin doon siya sa 12 hanggang pababa. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Foods for the stomach, and the stomach for foods, but God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God both raise up the Lord and will also raise up by his power. Do you know that your body are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of the harlot? Certainly not. Or do you know that he is joined to harlot, is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. But who is joined to the Lord is one spirit with him. Verse 18, flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he commits sexual immorality sins against his own body. Or do you know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? So, kung aanihin po natin yung context na ito is, Kuya Alex, yung titingnan natin siya na parang yung lilihis tayo doon sa kumbaga hindi natin siya pwedeng gamitin yung context na to, kasi yung context na to is referring to sexual, the flesh, the sexual immorality. Amen At po. Ate Jen, may additional ka, Ate Jen? Follow-up question po. Paano naman kapag may magtanong na nasunog yung isang parte ng katawan? For example, meron isang tao na naka-survive ng isang sunog sa bahay nila, and then nasunog yung isang part ng body part niya. For example, sa arms, 'di ba? And gusto niya po yung ipa-cover up through tattoo.
Isa ba itong kasalanan? Para po sa akin sa situation na yun is hindi siya kasalanan. Kasi may purpose naman siya to cover something na it would lead sa kanya. Siguro pag nakikita niya yun is magkakaroon siya ng depression or magkakaroon siya ng mental problem. So it will help the person na hindi niya masyadong mapansin yung nangyaring incident sa buhay niya. So sa tingin ko, God will not will not be offended sa ganong situation na ang motive naman ng person is to cover the scar. For example, yung ganong scenario. So hindi naman siya in my own opinion, hindi siya offensive. Yes, Kuya Jack. Yes, sigundahan ko lang din po yung sinabi po ni Ate Jen. Yes, kung ito yung makapag-boost ng moral ng taong to para sa kasi yung nangyari sa kanya 'di ba? Yung mentally talagang maano sa kanya to Kung ito makapag-boost ng moral sa kanya at alam naman niya sa sarili niya na yung to cover up yung burn na nangyari po sa kanya, itong taong to is a Christian na nasunog o nalagay siya sa second degree burn at pinalagyan niya ng tattoo, at kung alam naman niya sa sarili niya na hindi naman maapektuhan ang kanyang paniniwala o pananampalataya kay God, just to ma-uplift lang yung kanyang yung boost niya, Yung confidence. yung confidence niya ulit. Paano naman po kapag may magtanong na, 'di ba, our body fades and weaken, 'di ba? At hindi lahat naglalast, kagaya yung buhok natin sa kilay, nalalaglag yan. Meron din naman inborn, wala na rin, manipis, 'di ba? Katulad ngayon sa cosmetic procedures, very rampant yan nowadays. Paano naman kung hindi tumutubo tapos ipapatato niya? Ganun pa din po yung magiging perception ko or opinion na it's not something about naman na ipagmamayabang niya. Kunwari wala siyang kilay, still it will boils to yung pag-boast ng kanyang confidence. Kasi kung wala siyang confidence, hindi niya magagawa kung anong mga nais niyang gawin. So kung makakatulong sa kanya na maging siya confident sa kanyang sarili, okay lang na magpapatato siya ng kilay. Anyway, hindi naman siya sin sa paningin sa Lord yung ganong pagpapatato. Yes, in addition kay Ate Jen din, mga permanent na tattoo ang inaano nila kasi nga yung iba ay manipis na talaga yung kilay. Ayaw nila na matawag na kamukha ni Mona Lisa. 'Di ba? Sa picture, 'di ba si Mona Lisa, kung maano mo si Mona Lisa, 'di ba napakanipis ng kilay doon sa portrait ni Mona Lisa. So, ang tanong doon is kapag nagpatatuba ako ng kilay, sinner ba ako? Magiging sinner ako doon sa pagpatataw na 'yon. Definitely, 'di ba? Para gaya ng sabi niya ni Ate Jen, definitely hindi ka naman matatawag na sinner ka doon dahil nagpatato ka lang ng kilay. Ayun. Siguro po yung paniniwala ko parehas din sa paniniwala ni Ate Jen at saka po ni Kuya Jack po. Yun nga po, mabuboost yung kanyang confidence, especially po kung halimbawa itong kapatid na ito, itong tao na to na sinasabi natin ay is a song leader, for example. So every time na siya ay magli-lead ng song, so part po nung pag-aayos niya, kasi bilang isang manggagawa ng Panginoon, dapat haharap tayo sa Panginoon ng may paggalang po. At ganoon din para iyon sa ibig sabihin hindi yung focus sa congregation, I'm talking about in a church while doing the worship, and then yung pong worship leader ay may tattoo po. So it will be makakatulong po 'yun para yung congregation ay hindi mag-focus doon sa kung anong kakulangan nung song leader, but bagkos ay sila ay makapagpo-focus po sa kanilang pagwo-worship sa ating Panginoon po, having that tattoo sa kanyang kilay po.
So it will not, for me po, it's not a sin. At kahit kanina pa nga po natin sinasabi, hindi man ito talaga kasalanan, ano po. So it's part of the ano ba nga ho tawag doon? Makeup. So yun po. Yun po ang stand. Cosmetic Enhancement. Yes. Ayun po. Napakaganda ng discussion po, no? So, Kuya Jack stresses about yung instruction ng ating Panginoon sa mga Israelites before. Ate Jen connected it with our motives. I-check natin yung puso natin, ano ba yung intention natin bakit ka magpapatato in the first place. And Kuya Alex, kung nagbigay siya ng idea na if you're really a changed Christian, di ba? Magkakaroon ka ng conviction eh. So, dito po, we are also called to be cautious kasi meron na ngayong, di ba, if you will agree with me, yung modern day na idolatry. Hindi na siya yung golden calf like before, di ba? Nowadays, ngayong sa present time natin, if you prioritize your work like what you are telling Kuya Jack, then that is modern day idolatry. 'Di ba? Ang dami nating natututunan ngayon. So, para sa ating mga viewers, we should check our intentions. We are not here to judge other people na merong mga tattoo. So, but let us check ourselves. Ano po ba ang motibo ng ating puso? Bakit natin gagawin yon? Does it glorify our God? Does it edify? O may ibang intention yung puso natin? 'Di ba? Maraming salamat. Itong this tattoo issue is, it becomes strong kapag iba na talaga yung intention ng puso natin. Hindi dapat tayo maging legalistic, but we should not also compromise kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon in terms of idolatry, kasi walang outward holiness. So, thank you po sa inyong mga shinare, and I hope marami pong natutunan ng ating mga viewers.